Ayan. Musta na kayo dyan mga mahal kong kababayan, mga solid DDS, mga OFW, saan man kayong dako ng mundo ngayon. Musta na kayo dyan? Ingat, ingat tayong lahat. Ito pag-uusapan natin no, yung tungkol sa ah, sinabi ni PRRD, ni Tatay Digong, dun sa rally sa Cebu. No? Kasi maraming ang nagsasabi na bakit parang nagbago ang tono ni Tatay Digong doon sa rally sa Cebu at parang may nagsasabi pa nga ano na areglo na ba ganun kung anong mga lumalabas sa iba't ibang vlogger sa mga social media na mga opinion no. Pero ito na napanood natin sa kay Attorney Harry Roque ano kasi siya mismo makakapagpatunay dahil nandun siya sa event. Kasi yung iba yung ibang vlogger lalo na yung mga bayaran, yung mga anti-Duterte, siyempre talagang kasiraan ang mga sasabihin niyan. Eto no si Attorney Roque, Spokes Roque, katabi niya sa upuan si Mayor Mike Rama no ng Cebu City. At ang pinag-usapan nila ni Tatay Digong ni Mayor Rama na ang topic lang ang sasabihin lang doon sa rally sa Cebu yung tungkol lang sa tiyatya. Ayaw niyang pag-usapan yung ibang issue na yung tungkol lang sa PI kasi sa PI tutol din si Mayor Rama no. Kaya nga nagsalita rin siya ron. At si Tatay Digong kaya medyo kalmado siya ron, laylo siya ron. Kasi ang usapan pala nila ni Mayor Rama na tungkol lang sa PI at sa tiyatya yung pag-uusapan. Dahil sabi nga ni Mike Rama daw sa kay Tatay Digong kung may mga kumbaga may pag-uusapang iba at yung siguro yung mga dating katulad ng mga binitawan ni Tatay Digong dun sa Davao Rally ayaw siguro ni Mike Rama no ni Mayor. Kaya yun ang deal daw nila, ang usapan nila ni Tatay Digong na tungkol lang sa tiyatya at sa PI ang pag-uusapan, ang sasabihin ni Tatay Digong. Kaya siguro ganun, lumaylo. Kasi kung magbabanggit daw si Tatay Digong ng iba, parang aalis daw si Mayor Rama, si Mayor Mike Rama no, ng Cebu. Parang siguro mag-walk out siya, ganun. Ang sabi kay Attorney Roque. Kasi magkatabi raw sila sa upuan doon sa rally sa Cebu na ganun daw ang kwento ni Mayor Rama sa kanya. So, kaya siguro si Tatay Digong ganun. At mga kababayan, wag niyong isipin, wag nating isipin na si Tatay Digong lumaylo o ano, o may mga baka may negosasyon, may mga kung anong usapan nangyari. Alam naman natin na hindi ganyan si Tatay Digong ano, hindi ganyan ang mga Duterte. Hindi tayo bayaran ng mga Duterte, mga DDS solid. Lahat ng mga pumupunta sa mga rally ng mga Duterte hindi tayo bayaran. Totoong supporters tayo. Hindi tayo nakukuha sa pera-pera kasi alam naman natin ang katotohanan lang ang sa atin. Kaya yung mga ano no, yung ibang naglalaro sa isip ng iba baka kung ano-ano, ganyan-ganyan. Si Tatay Digong na areglo o ano,
Hindi 'no, siyempre nilalagay niya lang din sa lugar at, yun ang usapan nila ni Mayor Rama, yun lang din ang ano niya, topic niya kasi siyempre nga naman, may isang, salita naman yan si Tatay Digong 'no. At, kaya siguro hindi na nabanggit at, kalmado siya, hindi siya nagmura ng mga kung ano-ano, ibang topic. Eh, kaya gano'n. Pero gano'n pa man, yung, prayer rally at prayer rally naman yun, hindi naman yun yung, ano, hinaing lang ng, taong bayan ang ano lang naman ni Tatay Digong 'no, at, yung sa atin, hinaing lang ng taong bayan yung, pinararating niya at, wala namang personal na ano rito 'no, yung mga katotohanan lang, yung mga katotohanang pangyayari, yun lang ang, hangarin ng mga ni Tatay Digong 'no, ng mga supporters, yung kaayusan ng bayan at, kapakanan ng taong bayan, yung, mga pondo ng taong bayan, yun lang naman sa atin dito na binabantayan natin 'no, yung, sinasabi natin. Sana, gamitin sa tama. So, ayan ang ano ni Tatay Digong doon sa rally sa Cebu. Kaya prayer rally, siyempre, pinapanalangin ng mga maisog leader na maging maayos ang bansa. At, yung mga, problema na hindi tama na ginagawa ng administrasyon, ito yung, inaano natin, gusto nating iparating sa administrasyon, magkakaroon ng boses. Mas maganda nga ito kasi kung wala ang Duterte, wala si Tatay Digong, paano? Kaya yung mga ano 'no, yung mga haka-haka na kung ano, wag nating anuhan yun, wag nating, paniwalaan yun. At eto may, press conference nga si Tatay Digong 'no, hindi ko pa naman natapos na panoorin, na, kagabi. Iyon, natanong nga rin sa kanya na kung tumatanggap ba siya ng baril dun kaya Pastor Apollo Kibuloy. Sabi niya, ba't siya tatanggap, marami naman siya nun. Ta's nagbiro pa nga na kung gusto si Pastor Apollo ang, bigyan ng kanyon. At, yung mga biro, diyan ka lang muna sa Africa magtago, magpahinga. Walang makakilala sa'yo diyan. Yung mga biro ni Tatay Digong 'no, hindi natin maano ang utak niyan, mabasa. Kumbaga, kung kailan siya nagbibiro, kailan siya nagsasabi ng totoo, magaling maglaro 'yan. Kaya tignan pa rin natin sa mga susunod na rally 'no, kasi sabi nga ni, Attorney Vic Rodriguez, magkakaroon ng, rally ng, magtutuloy-tuloy 'yan, yung sabi niya nga sa Cebu 'no, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre ise-settle nila 'yan, aayusin nila 'yan bago i-announce pagka talagang kumpirmado na. So, ayan 'no, ayan lang, mga solid ka-DDS, yung ano lang, para ano lang, liwanagan yung ibang, kababayan natin na tungkol sa mga haka-haka, bakit, kalmado si Tatay Digong dun sa rally, parang nag-iba, sumang-ayon sa tiyatya, mga gano'n-gano'n. Ilalagay niya sa lugar yung kung ano lang yung dapat na usapan nila ng mayor doon, ni Mayor, Rama. Yun lang ang ano, yun lang ang usapan. Pero ganun pa man, kita mo naman si Attorney Harry Roque, si Vic Rodriguez, si Basti, no? Uminit pa rin yung usapin nila ron. Pero si Tatay Digong, yun nga, inaantay ng lahat na siyempre,
lahat naman tayo, no, inaantay natin yung pasabog na manggagaling na naman. Siyempre, siya ang pinakahaligi dun eh. Inaasahan natin. Yun lang ang yun lang ang dapat iparating. Kasi yun lang ang dapat ipag-usapan. Pero ganun pa man, hindi yan nagbabago yung sabihin mo naaareglo o kalokohan yun. Yun nga, nagbiro pa nga na no, gugurgurin yung mga ICC. Noon pa man, sinabi niya na yan eh. Hulihin niyo ako. Pag paparating pa lang sa bahay, uunahan niya na. Parating pa lang sa bahay niya, uunahan niya na. Hindi siya papahuli ng buhay. Yung mga ganun. Pero yan, yung mga ganyan, paniwala ko, totoo yan. Yung sabihin mong huhulihin siya dyan, ang katulad kay former President Erap noon, na hindi na kinaya, inano na sa bahay ng mga military, pulis. Kay Tatay Digong, hindi mangyayari yan. Talagang lalaban ng patayan yan. Pag sinabi niyang ganun, alam nyo naman. At yung supporters niyan, yung mga solid, tsaka yung mga alaga niya dyan na mga dating, alam mo naman, nagbalik loob, hindi mo alam yan, makikipagpatayan yan para sa kanya. Kaya wag niyong bibiruin na ICC. Wag niyong gugulatin sa ganyang bagay. At hindi yan, sinabi niya, hindi papahuli ng buhay. Hindi talaga papahuli ng buhay yan. Kaya wag niyong tatakutin o bibiruin ang ICC. Dito nyo dyan nyo litisin sa Pilipinas. Magpapakulong yan kahit makulong siya dyan sa Pilipinas. Pero yung sasabihin na lilitisin siya ng ibang bansa, mga banyaga, talagang hindi siya papayag. Noon pa man, kahit nung presidente pa siya, sinasabi niya na yan. No? Kaya wag nating takutin ang Rodrigo Duterte. Iba yan. Iba mag-isip yan. Kumbaga sa pelikula, papunta pa lang kayo, pabalik na siya. Kaya, yun lang, no, mga solid ka-DDS, mga kababayan. Ingat tayong lahat, mga kapwa OFW, saan man kayong dako ng daigdig ngayon, mag-iingat tayo. At kasi tayo lang inaasahan ng mga mahal natin sa buhay, ingat tayo. Alagaan natin yung mga katawan natin, sarili natin, para sa mga mahal natin sa buhay na umaasa sa atin. Ayun lang mga kababayan, mga solid ka-DDS. Ingat tayong lahat. Tuloy lang tayo sa paninindigan para sa pagbabago at para sa kaayusan ng ating bansa, ng mamamayang Pilipino, ng mga susunod na henerasyon. Salamat. Ingat tayong lahat.